Magandang gabi po, magandang araw. Sa lahat po ng nanonood kung nasan man kayo ng panig ng mundo. Situational reading po tayo, ha? And ito pong ating mga cards ay na-shuffle na. Dandasalan na lang po natin. Okay po. Spirit guide, give me the answer. Spirit guide, give me the message, please. Give me the answer, please. Okay, salamat po sa lahat ng patuloy mga nagsusubscribe sa ating YouTube channel. Talaga po namang papalaki yan ng papalaki ang ating pamilya. Yun nga po ang sabi ko, no, pagka tayo po ay naka 1,000, magbibigay po ako ng 5 private reading. Okay po, lumabas ang ating 5 of Swords. Ayan, meron nakatanggap or natanggap ang kanyang defeat or pagkatalo, ha? Meron nang tumanggap ng kanyang pagkatalo. And meron din tayong 4 of Cups. Merong mga may regrets. Okay, anong pangalan natin? Yun nga po yung sinasabi ko, pag naka 1,000 po tayo na subscribers, free reading po sa 5, pipili po ako sa inyo. And 2 healing oil po, ha. O magkakaroon ng reunion, 3 of Cups. Okay. Ang healing oil po natin, nakakatulong po ito, lalo na sa mga ito yung pinagdadaanan po ng mga relasyon. Ayan. Ako po mismo ang gumagawa ng dasal po dito. Dinadasalan po natin yung healing oil na yan para po magkaayos kayo, ha. Lalong-lalo na po yung mga gusto magkaayos pa yung mga relasyon na yan. Okay po. Nagawan po natin yun ng dasal. Okay. At 2 agad ang lumabas. Happy family. Okay. So, meron tayong 4 of Wands. And ito magandang balita, death. O kung katakutan, so meron ding nagtapos. Ayan. Okay po, ha? Reunions. Ito sa 3 of Cups natin, merong may kukontak sa inyo. Pwedeng ito ay si past person, kukontakin kayo. Maaari nang siya yung inyong past person kasi dito kasi may nakita tayong 5 of Swords. Ibig sabihin ng 5 of Swords, meron kayong pinagdaanan, dalawa, no, maaaring nagkahiwalay kayo. Okay, nagkaroon ng ending, death. Pero ang death din po ay new beginning. So, maaaring may kukontak po sa inyo. Tingnan pa nga natin yung mga clarification. Okay po. Tingnan pa natin. Give me the message. Ayun. 2 agad. Meron po tayo dito ang 2 of Wands. Meron din kayong pagdidesisyon, ha. Pwede kayong mag-ibang bansa. Okay. Pwede kayong pumunta sa ibang lugar na may magandang offer sa inyo, pwedeng sa trabaho. Ayan, ang iba sa inyo rito dumanas ng lungkot. Ayan. Sobrang sakit, heartbreak. Lumabas ang ating 5 of Cups. So maraming pangako ng taong ito, ha, na nasayang nung mga panahon na yon. Pero ngayon, gusto niya kayong kontakin, Gusto niya kayong kausapin. Okay, ito po mga signs natin. Maaaring kababata ninyo. Okay, matagal nang kakilala, matagal na kasama. Espesyal na tao sa buhay ninyo. Lumabas ang ating The Moon. Talagang kayong minamanifest ng taong ito, ha. Kaya siguro sa ngayon gagawa siya ng action, Talagang siya yung gagawa ng action para kausapin kayo. Tignan pa nga natin to. Pwedeng pupuntahan kayo ng taong ito, ha. Ito, pwedeng kayong puntahan. Magugulat na lamang kayo at hindi nyo akalain na hindi naasahang pagkakataon magkikita kayo ulit. Or magpaparamdam siya. O hangman. Ayan, siguro ito ang magiging pakiramdam ninyo sa oras na kumontak sa inyong taong yun. Feeling trap ka po. Hindi mo alam kung anong iisipin mo. Kung makikipag-usap ka ba sa kanya or hahayaan mo na lang. So, dumaan kayo dito sa mga conflict. May bumagsak pa pala ang King of
Pentacles. So, dumaan kayo sa conflict or arguments. So, talagang nagkahiwalay na kayo ng taong ito po, ha. Itong taong kukontak sa inyo ay nagkaroon kayo ng sobrang sakit ng pakiramdam. Nagkaroon kayo ng mga argumento, mga away-away. And then, ang ating King of Pentacles. So, ito siya. Isang mature ground person. Sa ngayon, nakikita ko successful na siya, ha. And, maayos na rin yung kanyang financial. Sinecure niya lang daw po ang kanyang stability. Kung sino man tong taong kukontak sa inyo, ha. Mukhang maayos naman siya. At ito ang kanyang dala-dala, ang 6 of Wands. May mga offer po siya sa inyo, And kung ano man pala po yung mga pinagdaanan nyo, nalampasan nyo na parehas. So, kaya ngayon siguro ready na itong taong ito, na kukontak sa inyo. Pero grabe, ang pinagdaanan niyo before. Ayun, may lumabas dito, dalawa. Ito, isang nagpakita kanina. Ito siya. Tignan niya. Ang pinagtuunan niya ng mga nakakaraan ay ang kanyang stability. Sa po ito, naghanap buhay lang ng gusto. Yan. And, ito siguro mga pinagtalunan ninyo. Nagkaroon kayo ng maraming challenges. Tapos, nagpataasan kayo ng ego ninyo hanggang sa hindi na lang kayo nag-usap. Ayan. So, para po ito sa ating mga no contact. Tapos, bigla-bigla nakukontakin kayo ng taong ito. Ibig sabihin naman, pagka kinontak kayo, mahal pa rin kayo nitong taong ito. Kaya ito po ay lumabas. So, ang 4 of Wands. So, pero talagang nagtapos na ang relasyon ito, ha. Kumbaga, past na siya. So, ang maaaring kumontak sa inyo ay yung past person ninyo po, ha. Kung sino yung taong sobrang minahal niyo, mararamdaman niyo naman po yan. Pagka malapit na po kayong kontak, yung napapanaginipan niyo po yan. Okay, and lumabas din po ang ating The Empress. Ayan. Fertility, ibig sabihin po may paglago. At ibig sabihin din po may magbubuntis. So, ayan ha, kapag kayo ay maaling magkabalikan, baka mayroong magbuntis dyan, ha. Lagi kong naman sinasabi na blessing po yan, ha. Or sa mga nais pong magbuntis dyan, ha, na gusto ng maayos ang buhay, ayan, pwede na po kayo magbuntis at mabubuntis po kayo. And ito rin lumabas ang ating Page of Swords. Ito ang ibig sabihin, talagang may magbabalik. Sabi niya, think before you speak. So, maaaring may hinanakit pa kayo sa taong ito at mabitawan niyo yung mga salita na hindi niyo gustong sabihin sa oras sa pag-contact nito, ha. So, bawat salitang bibitawan natin, lalo na kung maramdaman niyo sa puso niyo na mahal niyo pa naman, pag-isipan niyo po. And lumabas po ang ating Wheel of Fortune. Ito naman sa pananalapi po yan. Talagang oras na magkabalikan kayo ay magkakaroon kayo ng maayos na pamumuhay, ha. Kung sino man tong kukontak po sa inyo. Ayan, so may taong magbabalik sa buhay o lumabas pa po ang Ace of Pentacles, a new beginning. So magkakaroon na kayo ng new beginning ng taong ito, ha. Kung sino naman itong say past person ninyo na minahal nyo ng sobra, kung saan nagkaroon din kayo ng pagtatapos, ha. Kumbaga, nagkaroon ng ending ang inyong relationship dito ng mga nakakaraan na panahon. Pero ngayon, ang offer niya po is new beginning. Ayan. So, huwag katakutan ng death. Ang death maaaring nagtapos, pero maaari din ito ay bagong panimula. Knight of Swords. Magmamadali po ito. Tignan nyo, nagmamadali ang Knight of Swords. This time, honest na po siya. Okay, patient na po siya. So, dati siguro, walang pasensya ang taong ito, no? Baka ganun siya. Pero ngayon, kumbaga, binago niya yung sarili niya. Okay po. And, kayo, yung gusto niya talagang makasama. Tignan pa nga natin, ano pa po yung mga lalabas. And Ace of Cups. So, ang Ace of Cups, talagang new beginnings, okay po. New relationship, sa pagbabago sa mga relasyon ninyo. Love, happiness, and joy. So, ito na, nandito na lahat. Ang offer ng taong yan, kung sino man po yung kukontak sa inyo. Ayan. Tignan pa nga natin.
O ito naman ang energy niyo ngayon, independent at stable na rin kayo ha. Kaya po pala, kaya po pala kayo makakapagbitaw din ng salita. Okay, tignan nga natin. At ano pa yung message kung sino man ang tao magbabalik na to sa buhay ninyo ha. Spirit guide, give me more message po. Spirit guide, give me more message po. Ano po ba tong past person? Sino po ba si past person? Nako-contact sa kanila. Ang dami. Ito lang sa ibaba. So, ito siya. Si King of Wands. Isa siyang energetic, no? Ito yung mga katakangian niya. Energetic po siya. Optimistic. Charming. So, ito siguro yung nakarelasyon ninyo na talagang na-in love kayo, ha? And then, passionate din siya and honest talaga na tao. So, honest na tao po siya, ha? Huwag niyo kakalimutan. And ngayon po, so ayan ang ating reading sa ngayon ay tungkol sa isang taong kukontak sa inyo. So, maaaring sa pag-contact niya sa inyo, meron siyang magandang i-offer, no? Na eto nga, pagpapamilya, marriage, proposal. Ayan. So, hindi po lahat makaka-resonate ha. Lalo na kung meron kayong mga inaantay dyan na person ninyo. Ang alam kong senyalis ng mga taong paparating, o ng mga person na paparating ay napapanaginipan niyo na po yan. Okay po. Lagi ninyong naiisip yan, kung sino man yung tao magbabalik na yan. Yan po yung mga senyales ha. And karaniwan po nakakakita kayo ng number 1111 or 888, yan, tatlong 8. So yan po yung mga senyales na may taong magbabalik at may taong po contact po sa inyo ha. Hindi man po lahat maka-resonate dyan. Hindi naman po nawawala ang dasal ha. So magdasal lang po tayo kung meron man tayong minamanifest na tao and kung meron po tayong gustong makausap na tao. Ito po palagay ko, nagkaroon kayo ng matinding misunderstanding nitong taong to na humantong sa paghihiwalayan. Ito nga po, kaya na dumabas ang ating death. Ayan. And sa ngayon, kukontakin kayo nito. Gusto niya naman maayos po ha. Maayos po ang inyong pagsasama. And ngayon po, gusto ko mag-isip kayo ng mga katanungan na answerable by yes or no. Hingin natin kay Spirit Guide kung ano pong magiging kasagutan. Spirit Guide, ano pong magiging kasagutan sa kanilang mga katanungan? Pwede pong financial, pwedeng sa love, pwede din pong sa career ha. Bahala na po kayo kung ano pong gusto niyo itanong, answerable by yes or no. The lovers ang lumabas. Yes and no. Pwede pong maaaring yes and pwede pong no. Meron po tayong number 6. So kung sino man po may number 6 sa inyong mga birth chart ha. And ang the lovers din po ito. So yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, no? Kaya kayo pag tatagpuin muli ng taong ito kasi kayo po ang itinadhana. So soulmate. Matagal man na hindi kayo nag-uusap, matagal man na hindi kayo nagkaroon ng contact. So ito na, no? Magbabalik siya. Sana yung mabilis na pagbabalik. Ayan po. So sinasabi ko sa inyo, kakontakin po kayo, email, chat, or bigla-bigla na lang magpaparamdam sa inyo. Kumbaga nga, mako-question nyo pa na bakit ngayon ka lang dumating? O diba, ang ganda, parang ang kanta lang. Kasi siguro ngayon okay na kayo Kumbaga naka-move on na. Tapos bigla siyang babalik. Yun ang magiging katanungan ninyo, no? Bakit ngayon ka lang? Ayan. Or baka meron na rin yung iba sa inyo na kung meron ka relasyon na or meron nang nagpaparamdam. Ayan po ha. Ang ganda ng title natin ngayon. Bakit ngayon ka lang? So tandaan niyo po ha, may kukontak, isa pong person na maaaring sa past po ninyo, minahal ninyo ng sobra. Siya rin pong nakasakit sa inyo ng sobra ha. And mapapatanong kayo sa sarili, kaya lumabas ang The Hangman, bakit ngayon ka lang? Ayan, ang ganda, no? And sa mga nais po ng private reading, pwede nyo po i-click yung link natin dyan sa description box. And mapupunta po kayo sa ating Facebook page. Mag-iwan lang po kayo ng message sa akin ha, para makapag-reply po ako sa inyo. And sa mga gusto po magpagawa ng healing oil, pwede nyo rin po akong kontakin din dyan. Kung nandito lang din po kayo sa within Metro Manila, pwede po ipadala sa inyo yung mga healing oil ha, na gagawin po natin kasi pwede nyo rin po yung magamit in times na nagkakaroon po tayo ng
depression or anxiety, ipahid niyo lang din po yan, pwede pong sa ulo ninyo para po maalis ang mga nararamdaman ninyong sakit ha. Or pagka natapos po yung ating orasyon o yung ating pagdadasal, pwede po ang healing oil ay ipahid ninyo sa inyong mga partner para kayo lang po yung kanyang pakaisipin po ha. Kayo lang po yung kanyang matuon sa inyo yung kanyang attention. Okay po, iyan po ang nagagawa ng ating healing oil. At kung bago ka pa lang dito sa aming channel, mag-subscribe ka po, mag-like and pa-share na rin po at mag-iwan po ng comment ha para po kayo naman yung energy na mabasa ko sa susunod kung kanino naman pong energy iyan ha, yung mabasa ko sa susunod na reading natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po nagustuhan ninyong reading natin ngayon. So, ang title po natin ngayon ay Bakit Ngayon Ka Lang? Ganda. Salamat po ulit and God bless po.